Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2971. Ang tanging layunin ng paglalakbay ni Severin ay ang marating ang orihinal na espasyo. Sa loob nito naroon ang asensya ng mundo at sinumang makapagpino nito ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa buong Blue Realm. Ang Blue Realm ay higit na mas malawak kaysa sa Small Thousand World sa loob ng katawan ni Severin. Kahit paunti-unting lumalapit ang laki ng huli, ang paulit-ulit na pagkuha ng kapangyarihang celestial ay humahadlang sa pag-unlad ng isang maunlad na sibilisasyon at populasyon. Kung hahayaan itong umunlad ng mag-isa, aabutin pa ng libo-libong taon bago maabot ang antas ng Blue Realm. Gayunpaman, kung nanaisin niyang makialam sa pag-unlad ng Small Thousand Worlds at ituro ang landas ng pag-angat, maaaring mas mapabilis ang proseso. Ngunit hindi kayang maghintay ni Severin ng ganoong katagal kaya pinili niyang pinuhin ang orihinal na espasyo at maging Lord ng Blue Realm. Isa itong napakalaking pagkakataon na kahit si Anstora ay ilang panahon ding hinabol bago makamit. Naramdaman ni Severin na ito ay isang pambihirang pagkakataon. Bihirang magkaroon ng biglaang pag-iisip ang mga tunay na immortal. Ito ay isang uri ng babala mula sa langit at lupa. Gaya ng alam ng marami, ang hindi tumanggap sa itinadhana ay tiyak na magdurusa at ang pag-aalinlangan ay magdadala lamang ng pagkatalo. Ibinigay na sa kanya ng langit ang paalala kaya nasa kanya na ang desisyon na sakupin ito. Agad na umupo ng naka-cross-leg si Severin at ginamit ang kapangyarihan ng oras at espasyo bilang daan upang gabayan siya patungo sa maliwanag na landas. Nang madikit ang kanyang kamalayan sa daan, isang agos ng impormasyon ang sumalubong sa kanyang isip na nagdulot ng matinding sakit. Ngunit mabilis din itong nawala at naiwan ang masalimuot na mga pattern ng batas sa kanyang isipan. Nang maramdaman ang malalim na mga runes sa kanyang isip, namangha si Severin at sinabi, "Ito ba ang mga runes ng dakilang landas?" Ang mga runes na iyon ay nabuo mula sa mga batas ng langit at lupa at bawat isa ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Bawat runes ay kumakatawan sa isang aspeto ng pinakamataas na kapangyarihan at sa mismong sentro ng makalangit na kaayusan. Ang makislap na hanay ng gintong runes sa isip ni Severin ay nagpatindi ng tibok ng kanyang puso. Kung magtagumpay siyang maunawaan ito, hindi imposible na maabot niya ang perfect stage ng tunay na immortal. Dahil ang mga tunay na immortal ay lumalakas sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga batas ng dakilang landas. Gayunpaman, ang pag-unawa rito ay simple sa salita, ngunit napakahirap sa katotohanan. Ang mga batas ng langit at lupa ay sumasaklaw sa fundamental na prinsipyo ng universo na nagtatago ng mga lihim ng dakilang landas at ng mismong paglikha. Pinakalma ang sarili, tiningnan ni Severin ang ilog ng panahon na kumakatawan sa Blue Realm na may halong emosyon. Ito ang lihim ng orihinal na espasyo, bulong niya. Ang orihinal na espasyo o pinagmulan ng mundo ay ipinanganak mula sa natural na ebolusyon ng langit at lupa. Binubuo nito ang mismong tela ng pag-iral dahil ito ang pundasyon ng universo. Paglikha at pagkawasak, tubig at apoy, buhay at kamatayan, dilim at liwanag, ang 3,000 landas ay nagsanib dito upang mapanatili ang katatagan ng Blue Realm laban sa magulong enerhiya sa labas. Dahil sa mga batas na ito, nananatiling matatag ang Blue Realm. Ang tadhana at panahon ay dumadaloy sa loob nito, at ang iba't ibang landas tulad ng 5 elemento ay bumabalot sa bawat nilalang. Umupo si Severin ng naka-cross-leg at nagsimulang magnilay na walang laman ang isip. Ang kanyang buong focus ay nasa pag-unawa sa masalimuot na mga runes sa kanyang isipan. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang sumulpat ang mga batas mula sa katawan ni Severin. Ang mga landas ng kapangyarihan, oras, at espasyo ay unti-unting bumukadkad na parang mga bulaklak at mabilis na dumami. Lumipas ang isang araw, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 3. Lalong dumami ang mga banal na tanikala ng batas, na patuloy na lumilitaw, na binabalot si Severin ng isang makulay na banal na liwanag. Ang kanyang aura ay naglalabas ng misteryoso at maringal na presensya. Ang 3,000 runes ay mabilis na nagbabago sa loob ng primal spirit ni Severin, nagsasanib at nagiging isang maliit ngunit hindi pa ganap na piraso.
Ang pagiging komplikado nito ay naglalabas ng napakalakas na enerhiya na yumanig sa kaluluwa ni Severin. Ano ito? Tanong ni Severin habang pinipilit niyang pakalmihin ang kaguluhan sa kanyang puso. Sinubukan niyang ibuhos ang napakalawak na kapangyarihan ng langit at lupa sa selyo na agad namang sumabog ng walang hanggan at banal na liwanag. Ang kanyang primal spirit ay dinala sa loob ng kawalan. Bigla na lamang naranasan ni Severin ang isang maladyos na pananaw habang ang kanyang kamalayan ay nakamasid sa buong Blue Realm. Walang sulok ang nakatakas sa kanyang paningin. Ang bagong pakiramdam ay nagbigay sa kanya ng matinding kilig na tila siya mismo ang naging kalooban ng mundo. Isang pag-iisip lamang ay sapat na upang magdulot ng hangin at kulog. Matapos ang ilang pagsubok, naunawaan ni Severin ang gamit ng hindi pa ganap na selyo. Ito ay pampalawak ng kanyang divine senses na nagpapalawak ng kanyang kaluluwa upang masaklo ang buong Blue Realm. Tiningnan niya ang ice field na nasa 10,000 milya ang layo kung saan minsan niyang naranasan ang tribulation na tila ba malayong alaala. Doon ay natunaw na ang yelo at nyebe at nagmistulang lantian ang paligid. Sa West Region, kakaunti ang mga halaman at ang maraming lugar ay naging disyerto. Sa gitna ng disyerto ay may isang malawak na oasis na umaabot ng ilang libong milya, at sa loob nito ay may isang templo. Mula rito ay nagmumula ang isang nakakakalma na liwanag kasama ang walang katapusang pag-awit ng mga kasulatan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang Season at Last Bonerket kung saan kalat-kalat ang bakas ng labanan. Nakita rin niya ang mga demonic practitioner na nagtatago sa mga anino at patuloy na lumalaban para mabuhay. Mula South Sky, Midland hanggang East Plain, malinaw niyang nakita ang lahat, maging ang kalanggitang puno ng mga bituin sa itaas. Maging ang mga protection ng realm at ang magulong dagat sa labas ay malinaw din niyang naramdaman. Ang mga nakakatakot na bagyo ng kaguluhan ay paulit-ulit na bumabangga sa membrane ng mundo, at bawat tama ay katumbas ng suntok ng isang perfect stage true immortal. Ang ganap na malawak na pananaw na ito ay nagpaawang kay Severin, dahil napagtanto niya na kahit ang isang perfect stage true immortal ay hindi makakatakas sa kanyang paningin. Habang siya ay nabibigla, isang agos ng impormasyon ang pumasok sa kanyang kamalayan na naglantad sa pinagmulan ng marka. Ang Heavenly Heart Imprints, maaari kayang konektado ito sa Blue Celestial Realm noon. Ang sinumang may hawak nito ay magkakaroon ng kapangyarihan sa buong mundo. Magagawa nilang silipin ang panahon at makita ang kapalaran ng lahat ng nilalang. Namangha si Severin nang malaman na ang marka sa kanyang kaluluwa ay isang piraso ng Heavenly Heart Imprint. Hindi lamang nito pinabilis ang kanyang pag-unawa sa 3,000 landas, kundi binigyan din siya ng kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng buong realm sa kanyang kagustuhan. Napabuntong hininga si Severin. Ito ay medyo nakakapanghinayang, na hindi kumpleto ang marka. Ayon sa impormasyong ibinigay ng Heavenly Heart Imprint, kapag ito ay nabuo ng buo, magkakaroon ng kakayahang kontrolin ang buong Blue Celestial Realm. Noon pa man, isa na itong pinakamataas na kayamanang makalangit, ngunit nang mabasag ang kalangitan, ito rin ay nahati sa 3 piraso kasama ng Blue Celestial Realm. Kahit hindi pa ito buo, malaki pa rin ang pakinabang na makukuha ni Severin sa pagsasanib nito sa kanyang sarili. Naramdaman niya na mas bibilis ang kanyang pag-unawa sa pinagmulan ng langit at lupa at pati na rin ang kanyang paghasa sa mga batas. Walang anumang lihim sa mundo ang maaaring maitago sa kanyang paningin. Ang mga dating mahiwagang runes ay unti-unting naging malinaw, at ang orihinal na espasyo sa loob ng kanyang small thousand worlds ay napuno ng mga batas. Matapos may sama ang Heavenly Heart Imprint, ibinalik ni Severin ang kanyang isipan at itinuon ang atensyon sa ilog ng panahon sa kanyang paanan. Tiningnan niya ang gintong agos at nagawang masilayan ang mga figures sa loob ng mga alon. Ang ulap ng kapalaran na noon ay humahadlang sa kanya ay naglaho na at ang mga imahe na tila mga anino ay lumitaw sa bawat sulok. Dahil sa pagiging malapit niya sa ilog ng panahon, naramdaman ni Severin ang kasab-ika na parang isdang lumalangoy pataas sa ilog. Direkta niyang niyayakap ang makapangyarihang batas sa loob ng kanyang sarili habang umaakyat sa linya ng panahon. Ang unang eksenang kanyang nakita ay ang sarili niyang nakatayo sa kawalan at pinapatay si Anstora at si King Luther. Tinitigan niya ito sandali at pagkatapos ay nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan sa paglakad sa ilog. Mabilis na tila umuulong ang oras.
Sa ilang hakbang pa lamang, napansin niya ang lumaragasang ilog sa harapan at ang pagyanig ng oras sa paligid niya. Pagkatapos ay nasilayan niya ang sarili niyang pag-abot sa immortalidad sa loob ng pinakamalaking alon. Lahat ay tila nangyari pa lamang kamakailan. Huminga si Severin at tumigil sa pagmamasid bago muling nagpatuloy. Ang Heavenly Heart imprint sa pagitan ng kanyang mga kilay ay naglalabas ng makapangyarihang liwanag, at ang banal na sinag ng 3,000 batas ay bumalot sa kanya habang siya ay naglalakbay sa ilog ng panahon nang hindi naaapektuhan ng pagguho ng oras. Kahit gaano pa siya kalayo, muli niyang nakikita ang ilog na umaalon sa kanyang harapan. Sa pagtingin niya ng mas malapitan, napagtanto niyang ang mga eksena sa gintong alon ay nagpapakita ng kanyang pagdating sa Blue Realm ilang taon na ang nakalipas nang gamitin niya ang Green Emperor's Tower upang pumasok sa kawalan. Para sa kanya, tila kahapon lamang ang lahat. Matapos ang sandaling pagninilay, itinabi niya ang mga kaisipang iyon at ipinagpatuloy ang paglalakbay. Ang mga karaniwang nilalang ay walang kakayahang mag-iwan ng marka sa ilog. Maaari lamang silang sumunod sa daloy ng panahon. Ang mga nakapag-iiwan ng marka ay kadalasang Supreme Paragon at mas mataas pa kasama ang mahahalagang pangyayari na nagiging mga alon na parang kamera na tahimik na nagtatala ng lahat ng buhay. Lumipas ang 10 taon, pagkatapos ay 100, at pagkatapos ay 1,000. Lumangoy si Severin laban sa agos habang puno ng mga tanong ang kanyang isipan, at nais niyang matuntan ang mga bakas ng matandang wako at malaman ang higit patungkol sa malagim na digmaan na sumira sa Blue Celestial Realm at nagbago nito tungo sa Blue Realm na kanyang kinabibilangan ngayon. Pinag-isipan ni Severin kung bakit ang dugo at asensya ng extraterrestrial demon na pinatay ng Green Emperor ay naging isang halimaw na tulad ni Anstora. Sa ilalim ng proteksyon ng Heavenly Heart imprint, nagpatuloy si Severin paakyat sa agos ng ilog ng panahon. Ang lahat ng nangyari sa loob ng Blue Realm sa nakaraan ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Pagdating sa isang mahalagang punto 200 taon na ang nakalipas, nagpasya si Severin na ihinto muna ang kanyang paglalakbay. Nakita niya ang gintong alon na umaagos sa ilog ng panahon, na nagpakita ng imahe ng isang matandang lalaki na gusot ang balbas at tila walang pakialam. Nakita ni Severin kung gaano kalupit at hindi matatalo ang matandang wako noong una itong pumasok sa Blue Realm. Ang kanyang walang takot na pagkuha ng isang babae mula sa Jade Pond Sacred Land ang naglagay sa kanya bilang kaaway ng marami sa Blue Realm. Pagkatapos ay pumasok siya sa Starry Sky Battle Space kung saan pinuksa niya ang kanyang mga karibal at nakuha ang isang patak ng tunay na immortal na dugo. Gamit ang mahalagang asensyang iyon, lumakas siya hanggang sa nalampasan ang maraming prodigy at naabot ang kaliwanagan sa loob lamang ng ilang dekada. Ang huling imahe ay nagpakita ng matandang wako na humaharap sa isang nakakatakot na kidlat ng tribulation bago tuluyang maging immortal. Bago siya umalis, ibinalik niya ang patak ng tunay na immortal na dugo sa Starry Sky Battle Space at nanatili sa Blue Realm ng ilang taon hanggang sa tuluyan siyang makaakyat sa Celestial Realm sa tulong ng kapangyarihan ng langit at lupa. Nang makita ni Severin na ibinalik ng matandang wako ang patak ng tunay na immortal na dugo, napabuntong hininga siya. Kaya pala ikaw ang naglagay nito sa Starry Sky Battle Space, bulong niya. Naaalala niya ang kanyang sarili noon. Siya ay isang paragon lamang at ang pagsasama-sama ng mga prodigy mula sa iba't ibang sacred land ay halos ikinamatay niya sa huling yugto, kaya napilitan siyang umatras upang magtago at magsanay. Sa isang kritikal na sandali, ginamit ni Gresham mula sa Primordial Sacred Land ang isang protective divine weapon upang supulan ang lahat. Ang tunay na immortal na dugo at asensya ay halos nasa kanyang kamay ngunit bigla itong nawala at lumitaw sa harapan ni Severin. Sa oras na iyon, nagsimula ng maghinala si Severin na ang matandang wako ang nasa likod ng lahat. Higit sa lahat, nagulat siya na tila alam ng matandang wako ang magiging pagpasok ni Severin sa Blue Realm at ang kanyang pag-usad hanggang maging paragon bago pa mabuksan ang Starry Sky Battle Space. Bagamat ang mga tunay na immortal ay kayang silipin ang ilog ng panahon, ang tunay na pag-unawa sa nakaraan at hinaharap ay nangangailangan ng hindi bababa sa quasi-royal celestial o royal celestial na antas. Sa takbo ng panahon, kamakailan lamang naging guro ni Severin ang matandang wako na noon ay kakataas pa lamang bilang immortal.
Kaya lalo itong naging palaisipan kung paano nito natukoy ang magiging landas ni Severin sa hinaharap. Ang pagkalitong ito ay lalo pang nagpalito kay Severin. Matapos tingnan ng mga alon, umiling si Severin at ipinagpatuloy ang paglalakbay sa ilog ng panahon. Habang tumitindi ang puwersa, hindi niya namalayan na isang hibla ng kanyang buhok ay naging puti sa isang iglap. Matalas ang pakiramdam ni Severin bilang tunay na immortal at agad niyang napansin ang pagbabago ng kanyang buhok. Kamangha-mangha talaga ang Heavenly Heart imprint bulong niya. Nakakagalaw ako sa agos ng panahon nang hindi agad nasisira ng puwersa nito. Sa paningin ng iba, ang eksena ay tiyak na magiging kakaiba. Sa Celestial Realm, tanging mga tunay na immortal na nakabisado ang 3,000 batas ang maaaring maglakbay sa ilog ng panahon at kadalasan ay hanggang sa sandali lamang ng kanilang pagsilang ang kanilang mararating. Patuloy na sumulong si Severin at lalo pang naging mapanganib ang paglipas ng panahon. Maging ang mga quasi-royal celestials ay maaaring lumunin ng agos kung hindi mag-iingat. Sa wakas, narating niya ang 5,000 taon sa nakaraan kung saan nakita niya ang pag-akyat ni Adrian bilang semi-immortal sa gitna ng mundong puno ng liwanag. Si Adrian ang walang kapantay na prodigy ng panahong iyon. Hindi huminto si Severin at nagpatuloy sa paglalakbay sa gintong ilog ng panahon. Hindi siya naapektuhan ng nagngangalit na agos at lumampas siya sa 10,000 taon pagkatapos ay 20,000 hanggang sa 30,000 hanggang sa umabot siya sa 50,000 taon sa nakaraan. Isang makinang na alon ang lumitaw sa ilog ng panahon at sa loob nito ay nakatayo ang isang tunay na immortal na may malalangit na presensya. Saglit na nag-isip si Severin at nakilala niya ito bilang ang pinagmulan ng Grundy I Sacred Land. Matapos ang maikling paghinto, nagpatuloy siya at ang libo-libong taon ng kapangyarihan ay patuloy na damaloy sa kanyang paligid. Kabanata 2,975. Umabanti si Severin sa agos ng ilog ng panahon at narating ang puntong 200,000 taon sa nakaraan. Ang mga gintong alon ay rumagasa sa kanyang harapan, na puno ng napakalakas na enerhiya. Huminto si Severin at pinagmasdan ng mabuti ang pinakamalaking alon. Sa loob ng gumagalaw nitong agos ay makikitang naglalaban ang dalawang figure. Ang kanilang banggaan ay sobrang tindi na tila ba nagmumukhang maliit ang buong mundo. Isa sa kanila ay nakasuot ng berdeng damit at may hawak na maliit na berdeng tore na naglalabas ng walang hanggang makalangit na liwanag. Ang kapangyarihan nito ay nagdulot ng matinding sugat sa kalaban na isang demonyo. Nagpatuloy ang labanan mula araw hanggang gabi, na winawasak ang lupa at pinapapadilim ang mga bituin. Ang demonyong nilalang ay mas kakaiba pa kaysa kay Anstor na nakalaban ni Severin dahil hindi ito naapektuhan ng karaniwang paraan o maging ng mga batas. Sa isang simpleng galaw, sinisipsip nito ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng 10,000 milya at ginagawang magulong enerhiya na sumisira sa kalangitan. Gayunpaman, sa kabila ng lakas nito, sa huli ay napagod ang demonyo matapos ang ilang buwang laban at napatay ng lalaking na nakaberdeng kasuotan. Nakilala ito ni Severin bilang ang tanyag na Green Emperor. Ang laban ay naganap noong panahong bagong abot niya ang immortalidad at nakipaglaban sa isang demonyong galing sa labas ng hangganan ng mundo. Saglit na nagulat si Severin at tila naramdaman niya na napansin siya ng Green Emperor habang siya ay nakasilip sa ilog ng panahon at tumingin sa kalangitan. Ngunit nang sundan niya ang tingin nito, napagtanto niyang mali ang kanyang hinala. Sa halip, ang atensyon ng Green Emperor ay napunta sa kakaibang tanawin matapos mamatay ang demonyo. Isang patak ng itim na dugo ang bumagsak mula sa kaguluhan sa labas ng membrane ng Blue Realm. Nang makita ito ni Severin, naunawaan niya na malamang ito ang pinagmulan ni Anstora. Pinakalma niya ang sarili at ipinagpatuloy ang pagmamasid sa daloy ng panahon hanggang sa pag-akyat ng Green Emperor, saka lamang niya inalis ang kanyang paningin sa eksena. Sa huli, napabuntong hininga si Severin. Ang Green Emperor ay tunay na karapat-dapat tawaging pinakamalakas na immortal ng sangkatauhan. Kahit ang demonyong may lakas ng Royal Celestial mula sa labas ay natalo niya gamit lamang ang purong lakas. Matapos ang maikling pagninilay, huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang paglalakbay. Sa kalaunan ay narating niya ang 300,000 taon at nagpatuloy hanggang 400,000 taon sa nakaraan.
Sa mga panahong iyon, ang mga mababanggas na nilalang ang namamayani sa Blue Realm habang ang sangkatauhan ay mahina at nagkalat. Ito ay isang panahon ng matinding kaguluhan. Nagpatuloy si Severin at nang marating niya ang 600,000 taon sa nakaraan, may napansin siyang kakaiba. Ang ilog ng panahon ay tila naging tahimik at halos hindi gumagalaw. Biglang bumigat ang loob ni Severin dahil ang katahimikang ito ay senyales na wala pang Supreme Paragon na umuusbong sa panahong iyon. Ginamit niya ang mga batas at bumuo ng proteksyon habang ginagamit ang Heavenly Heart Imprint upang makita ang eksena ng panahong iyon. Sa kanyang nakita, ang buong Blue Realm ay wasak at puno ng kaguluhan. Ang pinakamataas na antas ng mga practitioner noon ay nasa level 9 Royal Paragon pa lamang at maging iyon ay nakamit lamang ng mga hayop. Kung ganito ang Blue Realm 600,000 taon na ang nakalipas, malamang na mas malapit na ang malawakang sakuna bulong ni Severin na may halong pananibik. Ayon sa mga tala ng Green Emperor at sa mga palatandaan ni Anstora, malinaw na may darating na malagim na digmaan na yumanig sa sinaunang kalangitan at naghiwalay sa Celestial Realm sa 3 bahagi. Umiling si Severin at inalis ang kanyang tingin at muling nagpatuloy sa paglalakbay sa panahon. Mula sa mga nakita niya, nasilayan niya ang Blue Realm 1,000,000 taon sa nakaraan na mas lalong wasak at mahina pa kaysa sa panahon ng Green Emperor. Walang makitang kapaki-pakinabang, nagpatuloy siya. Sa pag-abot niya sa higit 1,000,000 taon sa nakaraan, lalo pang naging marahas ang agos ng panahon. Ang buhok ni Severin ay biglang pumuti at ang bahagi ng kanyang buhay ay tila nabawasan. Ano ito? Bakit hindi ito kayang pigilan ng Heavenly Heart Imprint? Nagulat si Severin. Isang nakakatakot na realisasyon ang pumasok sa kanyang isip. Kung magpapatuloy pa siya, maaaring malunod siya sa ilog ng panahon at tuluyang mawala. Maging ang mga quasi-royal celestials na nakabuo ng 2 sa 3 buhay nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay hindi makakayanan ang lalim ng ilog ng panahon lampas 1,000,000 taon. Kung wala ang proteksyon ng Heavenly Heart Imprint, hindi makakaligtas si Severin dahil agad siyang mawawasak ng napakalakas na agos ng oras. Maging ang mga Royal Celestial na sinasabing nakapagsanib ng 3 buhay at nakahawak sa agos ng panahon ay hindi kailanman basta-basta lumalapit sa ilog ng panahon gaya ng ginagawang magaan ni Severin. Karaniwan silang gumagamit ng pinakamakapangyarihang celestial weapon at nag-iingat ng husto sa bawat hakbang. Isang malaking kaibahan ito sa tila walang alalang paglalakbay ni Severin. Nang maramdaman niya ang pagkawala ng 10,000 taon mula sa kanyang lifespan, nakaramdam si Severin ng kirot ngunit pinatibay ito ng kanyang matatag na tingin. Ito ay simpleng paglipas lamang ng panahon. Ito ay para lamang palalimin ang aking pag-unawa sa mga batas nito, sabi niya. Sa kabila ng panganib, nakita rin ni Severin ang oportunidad. Ang pagbabayad ng ilang bahagi ng kanyang buhay ay maliit na halaga kumpara sa mas malalim na pagkaunawa sa temporal law. Sa sumunod na sandali, inilabas niya ang Green Emperor's Tower nang walang pag-aalinlangan at inilagay ito sa itaas ng kanyang ulo upang magsilbing proteksyon. Kasabay nito, inilabas din niya ang Loren Divine Blade. Ang dalawang kayamanan ay nagtulungan upang labanan ang paparating na agos ng panahon. Sa ilalim ng proteksyong iyon, nagpatuloy si Severin at umusad pa ng 100,000 taon hanggang sa marating niya ang 1,000,000 taon sa nakaraan. Habang mas lumalalim siya sa nakaraan, lalo niyang napagtanto na ang Blue Realm ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Bitik-bitik ang lupa at may mga buga ng tunaw na magma sa paligid na tila bakas ng isang matinding digmaan. Kahit handa na siya sa kanyang isipan, napatulala pa rin si Severin sa kanyang nakita. Matapos ang sandaling pagkabigla, pinakalma niya ang sarili at nagpatuloy. Ang 2 sandata sa itaas niya ay nagliliwanag at ang kanilang makapangyarihang aura ay nagdudulot ng magulong alon sa ilog ng panahon. Sa bawat hakbang, lumipas ang 10,000 taon hanggang sa marating niya ang 2,000,000 taon. Ang kanyang mukha ay unti-unting tumanda mula sa kabataang anyo tungo sa hitsura ng isang nasa gitnang edad. Ang kanyang buhok ay naging ganap na kulay abo. Muli, nabawasan ang kanyang lifespan at ang liwanag ng mga celestial weapon ay unti-unting humihina dahil sa erosyon ng panahon. Itinaas ni Severin ang kanyang ulo at napansin niyang narating na niya ang pinagmulan ng ilog. Ngunit mas tamang sabihin na ito ay naputol ng pilit.
Nasa abot kamay na ang sagot, pinatibay niya ang kanyang determinasyon at ginamit ang kapangyarihan ng 3,000 batas upang palakasin ang mga sandata laban sa Agos. Nagpatuloy siya at lumampas sa 2,000,000 taon sa nakaraan. Sa wakas ay narating niya ang dulo o ang naputol na bahagi ng ilog ng panahon. Isang liblib na lugar ang bumungad sa kanya kung saan ang walang hanggan na mundo ay nakalatag sa harap niya. Umaagos ang espiritual na enerhiya at ang mga batas ng mundo ay buo at malinaw. Ang mga tuntunin ng langit at lupa ay nagiging anyo ng araw, buwan at mga bituin na tila abot kamay lamang. Bago pa niya lubos na maunawaan ang bagong mundong ito, isang nakakatakot na presensya ang bumalot sa langit at lupa. Nagimbal ang kaluluwa ni Severin at natigilan ang kanyang katawan sa sobrang takot. Bumilis ang kanyang paghinga at nasaksihan niya ang pagbagsak ng isang makapangyarihang liwanag ng espada mula sa langit. Ang lakas nito ay tila kapangyarihan ng langit mismo na kayang punutin ang espasyo, oras, at lahat ng nasa daan nito dahil dala nito ang kapangyarihan ng dakilang landas. Sa isang iglap, nakita ni Severin ang pagbagsak ng mundo. Nawasak ang kalangitan, nagkagulo ang lupa, at libo-libong buhay ang naglaho. Pagkatapos ay binalot siya ng kadiliman at para siyang natrap sa walang hanggang kawalan. Lumipas ang panahon at nang muling lumitaw ang liwanag, natagpuan ni Severin ang sarili sa orihinal na espasyo. Naalala niya ang nakakatakot na karanasan at sa unang pagkakataon ay lumitaw ang takot sa kanyang mga mata habang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Iyon ba ang banal na espada na ginamit ng sinaunang Celestial Sovereign sa kanyang huling sandali, bulong ni Severin. Habang pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha. Kung ang isang simpleng pagtingin lamang sa ilog ng panahon ay nakapagpainto sa aking pandama at nagdala sa akin sa kawalan, hindi ko moari kung gaano kalubha kung ang lahat ng iyon ay tunay na nangyari ang buong Blue Realm ay maaaring gumuho agad sa isang iglap. Hindi napigilan ni Severin ang manginig ng alalahanin niya ang nakakatakot na pangyayari. Malinaw sa kanya na ang proteksyon na ibinigay ng Heavenly Heart Imprint ang siyang nagligtas sa kanya mula sa ganap na pagkawasak ng nakakatakot na puwersa ng Swordwheel Projection. Habang tinitingnan niya ang tahimik na agos ng gintong ilog sa kanyang harapan, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Napagtanto niya na ang malawak na mundong kanyang nasilayan ay marahil ang sinaunang Blue Celestial Realm. Ngunit nananatiling misteryo kung anong malawakang sakuna ang nagtulak sa Celestial Sovereign upang ilabas ang kanyang kapangyarihan at putulin ang ilog ng panahon sa isang paghataw ng banal na kalooban. Sa buong kasaysayan, may mga nilalang na may sukdulang kapangyarihan ang naghangad na burahin ang lahat ng bakas ng mga naunang panahon. Kahit hawak niya ang Heavenly Heart Imprint, hindi pa rin makasilip si Severin sa bahaging iyon ng nabura na panahon. Ito ay pribilehyo lamang ng mga Royal Celestials na kayang pagsamahin ang timeline at pag-isahin ang tatlong pagkakatawang tao. Matapos ang maikling pagninilay, umiling si Severin at pinakalma ang patuloy na pagkuryos na kumakain sa kanyang isipan. Sabi niya sa sarili, ang labis na pag-iisip ay magdadala lamang ng hindi kinakailangang pag-aalala. Ang paglalakbay na ito ay nagpalalim ng aking pag-unawa sa batas ng panahon. Ang kanyang paglalakbay sa orihinal na espasyo ay nagbunga ng napakalaking pakinabang. Ang 3,000 batas ay nagsanib sa kanyang loob na nagpakita bilang makikinang na gintong runes na bumubuo sa mismong prinsipyo ng langit at lupa. Kapag lubusan niyang napagtagumpayan ang bawat runes, mas uunlad din ang mga batas ng kanyang Small Thousand Worlds. Bukod dito, hindi inaasahang nakuha ni Severin ang mga kayamanang tulad ng Heavenly Heart Imprint, isang relikya na hinubog mula sa pinagmula ng Blue Celestial Realm. Isa itong bagay na kahit mga Royal Celestials ay maaagnas ng pagnanasa. Si Severin na nakapagsanib ng Heavenly Heart Imprint ay binigyan ng walang hanggang biyaya ng langit at lupa. Ang mga lihim ng mundo ay lantad sa kanya at ang kapalaran ng lahat ng nilalang ay maaaring malaman sa isang simpleng pag-iisip lamang. Sabi ni Severin sa mahinang tinig. Habang tinitingnan ang ilog ng panahon, kailangan ko na lamang patuloy na unawain ang Heavenly Heart Imprint at ang mga runes sa loob ko upang makamit ang ganap na kapangyarihan sa Blue Realm. Sa matatag na determinasyon, tumalikod siya at bumalik mula sa orihinal na espasyo. Nang muling bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang pisikal na katawan, nagmulat si Severin sa training room at nagningning ang kanyang mga mata na puno ng makapangyarihang aura,
Naalala ang kanyang paglalakbay, agad niyang sinuri ang kanyang sarili gamit ang divine senses. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi nang makita niya ang kumikinang na mga runes at ang heavenly heart imprint na nasa kanyang upper energy core. Sa matinding konsentrasyon, sinimulan ni Severin ang malalim na pag-unawa sa masalimuot na landas na kinakatawan ng mga runes na ito. Sa isang iglap, maraming banal na batas ang sumabog mula sa kanyang katawan at binalot siya ng aura na parang isang walang hanggang Diyos. Kasabay nito, sa loob ng kanyang small thousand worlds, pinakawalan niya ang mga elemento at nagpakawala ng walang katapusang alon ng kidlat. Napunit ang kawalan at nagsimulang lumawak ang hangganan ng kanyang small thousand worlds. Labis ang tuwa ni Severin sa kanyang nasaksihan. Gayunpaman, alam niyang napakahirap ng pag-abot sa antas ng tunay na immortal dahil kailangan ang maliit na tagumpay sa lahat ng 3,000 landas at malaking tagumpay sa lahat ng pangunahing landas. Ang unang yugto ng pagiging tunay na immortal ay nangangailangan lamang ng pag-unawa sa isang batas, ngunit ang pag-akyat mula early patungong mid-stage ay nangangailangan ng mastery ng daan-daang batas. Imposible ito para sa karaniwang tunay na immortal, maliban kung gugugol sila ng libo-libong taon. Para sa marami, ito ay umaabot ng dekada o kahit daan-daang taon. Ang minimum na kailangan ay 100 batas at ang ganitong antas ay madalas naglalagay sa maraming tunay na immortal sa bingit ng pagkaubos ng kanilang habang buhay. Isa sa bawat 1,000,000 ang makakamta ng tunay na immortalidad. Sapat na iyon upang ipakita kung gaano kahirap ang landas na ito, ngunit marami pa rin ang natitigil sa mismong hangganan at hindi na makausad pa. Sa kabutihang palad, hindi ito naging malaking hadlang kay Severin, dahil nakabuo na siya ng sarili niyang microcosm sa loob ng kanyang katawan. Sa loob ng mundong iyon, naruroon ang mga binhi ng mga batas ng 3,000 landas, at lahat ng ito ay naaabot niya. Kitang-kita ang bentahe ng kanyang panloob na mundo dahil mas kaunti ang hadlang at limitasyon sa kanyang paglalakbay tungo sa tunay na immortalidad. Matapos maunawaan ang mga runes ng dakilang landas, sumunod na pinagtuunan ni Severin ang 5 elemento. Sa isang iglap, ang 5 elemento ay patuloy na lumitaw mula sa kawalan at binalot siya ng mahigpit. Nagningning ang makukulay na liwanag na tila hinuhugasan ang kanyang mga panloob na organo sa paikot-ikot na daloy. Sa loob ng katawan ng tao, ang mga panloob na organo ay may kaugnay na banal na kayamanan na tumutugma sa 5 elemento ng langit at lupa. Sa paghubog sa kanila gamit ang asensya ng 5 elemento, naramdaman ni Severin na parang nililinis ang kanyang mga organo. Sa kanyang panloob na paningin, nakita niya ang mahiwagang enerhiya na nagtitipon sa kanyang 5 pangunahing organo. Para silang 5 Diyos na tahimik na nakaupo, na pinatatatag ang kanyang pundasyon. Sa pagsasanib ng batas ng 5 elemento, naramdaman ni Severin ang koneksyon ng kanyang mga damdamin at ng mga elemento. Ang kanyang galit ay sumasalamin sa apoy ng langit na kayang pumuksa ng mga kaaway, ang kanyang kasiyahan ay nagbigay buhay sa enerhiya ng kahoy na nagpapalago ng mga halaman sa paligid. Ang bawat emosyon ay naging susi ng pagbabago sa kanyang mundo. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay isa na siyang tunay na immortal gaya ng lagi niyang inaasam. Matapos ang maikling pahinga, pinakalma ni Severin ang sarili at muling sinuri ang iba pang rune tulad ng batas ng kidlat, batas ng kaguluhan, at batas ng langit at lupa. Dahil sa kanyang small thousand worlds, pamilyar na kay Severin ang lahat ng 3,000 batas. Sa tulong ng Heavenly Heart Imprint, patuloy na sumulong ang kanyang pag-unawa araw-araw. Lalong bumilis ang kanyang pag-unlad. Lumipas ang 2 buwan, at biglang may banal na liwanag na umangat mula sa Enchanted Peak. Tumagos ito sa cave world at umabot sa kawalan sa labas. Sa gitna ng liwanag ay naroon ang isang gwapong kabataang lalaki na nakasuot ng berdeng balabal. Maayos ang kanyang mga katangian, at nakaupo siya ng cross-legged habang nakapikit sa gitna ng nakasisilaw na liwanag. Maraming agos ng mahiwagang enerhiya ang bumaba mula sa kawalan at nagtipon sa kanya, na bumuo ng isang dakilang canopy. Nanatili siyang tahimik sa pagninilay, tila nakikipag-ugnayan sa langit at lupa. Di nagtagal, bumaba ang kapangyarihan ng langit na nagdulot ng panginginig sa mga kaluluwa, nagpapahina ng pagsasalita, nagpapabagal ng pandama, at nagpapahirap sa paghinga.
Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang liwanag at dahan-dawang iminulat ng kabataan ang kanyang mga mata. Ang mundo sa paligid ay tila nagliwanag. Ang positibong enerhiya ay sumilay saan man siya tumingin, at ang mga gintong lotus ay sumibol mula sa lupa. Ang mga bulaklak ay bumabagsak mula sa langit, habang ang hangin ay tila umaawit ng mga malamyos na himig. Maging ang mga halaman ay tila sumasayaw sa pagkakaisa ng mundo. Habang lumalabas siya mula sa training room, nagunat si Severin at sinabi, "Naabot ko na ang mid-stage true immortality." Sa pagsuri sa kanyang antas, bahagyang kinuyam niya ang kamao at naglabas ng banal na liwanag. Kapansin-pansin ang mga kadena ng batas at mga Diyos na lumilitaw sa likod niya sa kawalan, na may napakalawak at makapangyarihang aura na siksik sa daan-daang anyo. Sa nakalipas na 2 buwan, umasa si Severin sa mga rune at heavenly heart imprint upang makabisado ang isang batas bawat araw. Ang kanyang bilis ay labis na nakakagulat kahit sa mga Royal Celestials. Sa pagdama ng lakas na dumadaloy sa kanya, naisip ni Severin na kung muli niyang makakaharap ang projection ng Royal Celestial, sigurado siyang mapapatay niya ito sa loob ng 10 galaw. Hindi na niya muling mararanasan ang kahihiyang iyon. Ang nakaraan ay nakaraan na, at umiling si Severin upang itaboy ang tuwang dulot ng kanyang bagong pag-usad. Hindi niya nakalimutan na nakatanggap siya ng galit mula sa isang Royal Celestial. Bagaman si King Luther ay nasa Devil Realm, sino ang makapagsasabi kung mayroon itong kakaibang paraan upang muling makatawid sa ilog ng panahon? Sa simpleng pag-iisip pa lamang ng ganoong hindi mahulaan at posibleng nakamamatay na panganib, agad na nawala ang kanyang kasiyahan. Bigla siyang naging alerto at pinaalalahanan ang sarili na huwag maging kampante. Lumabas siya ng kanyang silid at dahan-daang naglakad sa Bluestone Path sa labas. Ang mga halaman sa paligid ay tila yumuyuko na parang tinutukso ang kanyang pandama. Habang lumalabas siya, isang mabangong simoy ng hangin ang humaplo sa kanyang ilong. Tatay, bago pa niya tuluyang maunawaan ang nangyayari, isang maliit na figure ang biglang sumubsob sa kanyang yakap. Kumapit si Celine sa kanyang braso na parang sloth, na nagdulot ng ngiti kay Severin. Mula nang pumasok sila sa Cave World, bihira na silang magkaroon ng oras para sa isa't isa dahil abala silang dalawa sa kani-kanilang pagsasanay. Sa kanyang buhok na naka-adorableng 2 tirintas at pisnging bilog na may kaunting sipon, ang kanyang ngiti ay kasing init ng sikat ng araw sa tag-init. Naramdaman ni Severin ang matinding init ng pagiging ama habang karga niya ang kanyang anak. Kinurot niya ang pisngi nito at tumawa, saka sinabi, "Matagal na rin kitang hindi nakikita, Celine. Sinabi ng nanay mo na nakamit mo na ang Royal Paragon Breakthrough." Ngumiti si Celine sa papuri, ngunit bigla siyang sumimangot at sinabing, "Pasaway ka, Kai. Sinabi mo na nawala ka ng mahigit kalahating taon, at wala ka pa noong nag-breakthrough ako sa Royal Paragon." Natigilan si Severin sa pagiging mapanlikha ng kanyang anak, hindi malaman kung matatawa o maiyak. Pinakalma niya ito at sinabi, "Mali ako, pero may dala akong regalo para sayo. Ayos ba iyon?" Sa salitang regalo, agad na lumiwanag ang mukha ni Celine. Kumislap ang kanyang mga mata at masayang sinabi, "Kung ganoon, pinapatawad na kita." Ngumiti si Severin at iniunat ang kamay sa kawalan. Ang kapangyarihan ng batas ay sumayaw sa kanyang mga daliri at bumuo ng isang purple gold na bangle na kumikislap ng gintong kidlat. Ang bangle ay naglalabas ng dalisay na asensya ng batas, tila isang proteksyon na banal na sandata. Matapos maabot ang mid-stage ng true immortality, lalo pang lumalim ang koneksyon ni Severin sa Heavenly Heart Imprint at ang kanyang kontrol sa Blue Realm. Madali niyang nagagamit ang kapangyarihan ng batas at enerhiya ng langit at lupa upang lumikha ng mga bagay, kabilang ang mga banal na sandata na katumbas ng proteksyon na divine weapon. Ibinigay ni Severin ang bangle kay Celine at nagtanong, "Gusto mo ba ito?" Tiningnan ni Celine ang bangle at nagliwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Masigla siyang tumango at kinuha ito. Sa sandaling iyon, isang banayad na tinig ang sumingit, "Magaling ka talagang mag-spoil kay Celine." Napansin lamang ni Severin si Diane at ang iba pa na nakatayo sa courtyard. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may pagmamahal. Lumapit si Severin sa courtyard habang karga si Celine at ngumiti, "Siyempre. Anak ko siya." Pabirong umirap si Diane at hindi na nagsalita pa.
Kabanata 2980. Sa pagtunghay sa malambing na tagpo, ang mga magagandang mata ni Gilda ay tila nabalot ng lungkot at unti-unting nakaramdam ng pagdadalamhati. Inilapag ni Severin si Celine sa lupa bago niya niyakap si Gilda ng mahigpit. Sabi niya, napagdaanan mo ang napakaraming hirap, Gilda. Hindi ko nakalimutan ang lahat ng pinagdaanan mo. Ngayon na nakaabot na ako sa antas ng tunay na immortal, at may kakayahan ng protektahan ang lahat, agad kong napagpasyahan na pag-usapan natin ito. Sa kanilang pagdating sa Blue Realm, ang buong pamilya niya, kasama si Wulrich at ang mga elder ay sumama kay Severin. Tanging si Hardin, ang sanggol na anak nila ni Gilda, ang naiwan. Ipinagkatiwala ito sa Sky Blue Sect, at si Rachel ang nag-aalaga sa kanya. Matapos ang ilang taong pagkakalayo sa sariling dugo at laman, hindi maiiwasan na si Gilda bilang isang ina ay mag-alala at mangulila sa kanyang anak. Gaya ng inaasahan, nang inig ang katawan ni Gilda sa narinig niya at kumislap ang luha sa kanyang mga mata. Agad na lumapit sina Dayan at ang iba upang aliwin siya. Gilda, ngayong isa ng true immortal si Severin, kaya na niyang protektahan si Hardin dito sa Blue Realm. 3 o 4 na taon na rin mula nang huli natin siyang makita. Iniisip ko kung makulit din siya gaya ni Celine noon. Sigurado akong isa rin siyang spiritual prodigy. Sa mga banayad na salitang pampalubag loob ng mga babae, unti-unting lumino ang ngiti ni Gilda at kahit papaano ay nabawasan ang kanyang pangungulila sa anak. Dahil dito, napagdesisyonan ni Severin na bumalik sa Earth sa lalong madaling panahon upang kunin ang kanyang anak mula sa Sky Blue Sect. Ngayong si Gilda ay nasa antas na ng Level 8 Royal Paragon, malapit na rin siyang umabot sa Supreme Paragon. Alam ni Severin kung gaano kahalaga ang pagharap sa sariling inner demons, at ayaw niyang maantala ang kanyang pag-usad dahil sa pag-aalala. Bilang mid-stage true immortal na may hawak ng Heavenly Heart imprint, kaya ni Severin na tumawid ng mga dimensyon ng madali. Kapag natuntun niya ang posisyon ng Earth, kaya niyang punatan ang kalawakan at bumalik kahit kailan niya gusto. Dahil dito, pinili niyang maglaan ng oras upang unawain ang pinagmulan ng mundo, at hanapin ang spatial coordinates ng Earth, at ihanda ang paglalakbay pabalik sa Sky Blue Sect. Habang masayang nag-uusap ang lahat, tumingin si Gilda kay Severin at nagsabi sa malinaw na tinig. Sige, gumaan na ang pakiramdam ko. Ngayon ay isang malaking tagumpay para kay Severin, dapat natin itong ipagdiwang sa isang matagal nang hindi nagagawang salo-salo. Sa tuwa, masiglang sumang-ayon si Celine, at tumanggo rin si Severin. Mula nang mangyari ang pagsalakay ng mga demonyo, hindi na nakipag-ugnayan si Severin kina Wulrich at Felipe. Iniisip niya ang kalagayan nila, ngunit nagtitiwala siyang ligtas sila dahil sa kanyang impluensya. Alam din ng mga elder ng Sacred Land ang ugnayan nila kay Severin kaya hindi sila basta gagawan ng masama. Nagpasya silang mag-barbecue, kaya agad na kumilos ang mga disipulo upang ihanda ang mga sangkap at maiinom na alak. Inabisuhan din sina Wulrich at ang iba pa. Hindi nagtagal, naging masigla at puno ng kasiyahan ang courtyard sa Enchanted Peak. Habang naghahanda si Severin na sindihan ng grill, biglang may mga bahagharing liwanag na sumuot sa formation, hudyat ng pagdating ni Wulrich at ng iba pa. Nang maramdaman ito, tumangala si Severin at nakita si Wulrich na ngayon ay level 5 Royal Paragon na nangunguna sa grupo. Ang iba pang mga elder ay umabot na rin sa iba't ibang antas ng Royal Paragon. Haha, pagbati, Severin. Kumalat ang balita na nakaabot ka na sa mid-stage true immortal. Ang masayang tawa ni Wulrich habang lumalapit, nakapansin-pansin ang kanyang pagmamalaki. Para sa kanya, ang pagpapakasal ng kanyang anak kay Severin ang pinakamatalinong desisyong nagawa niya sa buong buhay niya.